Tinutukoy po natin walang iba kundi si Retired General Hermogenes June Esperon Jr. General, Sir June, maayong gabi sa Admar, si MJ sa SMNI Nightline News. Magandang gabi sa inyo. Snappy salute. Sir, kamusta na po kayo? Ano po ang pinagkakabalahan niyo, Sir June? Ngayon pong wala na po kayo sa pamahalaan muna. Magandang gabi sa inyo, MJ, Monbihar, and Admar Vilando, ang ating mga main anchors sa SMNI Nightline News. At pakipaabot na rin ang aking pagbati sa mga kasama nating iba dyan. At kung nakikinig man ang ating pinagpipitaganang Pastor Apollo Siki Buloy, kumusta na rin siya? Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa SMNI, sa lahat ng social media at sa radyo. Sir, kayo po ay kasama ni dating Pangulong Digong sa China at sa nakaraang press conference. Ito ba yung gusto nyo ipalit sa akin? Ito ba, si MJ ba? Gusto nyo ipalit sa akin? Joke lang. Mabait siya, napakabait ng MJ na yan, ha? Conference po niya ay naikwento niya po yung pagtatagpo nila face-to-face with Chinese President Xi Jinping. Ayan. Maaari niyo rin po bang maikwento kung yung mga ganap, sir, in your account on that day? Oh, well, yes. Kung matatandaan natin ay noong July 12, 2016, doon ilinabas yung arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. At ang gabinete kasama ang Pangulo ay pinag-aralan ng mga sinasaloob ng arbitral ruling. Kaya halos lahat ng cabinet members ay alam yan. Very conscious tayo dyan. Including the fact na meron tayong exclusive economic zone, which is actually an economic right or sovereign right ng Pilipinas. At nandyan din yung current na problema natin noon sa Scarborough Shoal. Dahil napaalis tayo doon, kaya't hindi masyado o hindi nakakapangisda ang mga Pilipino. Kaya noong ang Pangulo ay pumunta sa China for state visit, magkasunod yun eh. Ang alam ko, inuna muna ang Indonesia sa mga binisita ng Pangulo. Pagkatapos ay sumunod na ang Brunei. Then pumunta sa Beijing. We were in Beijing in October 18 to 21 for the state visit. At natatandaan ko pa kung anong pinag-usapan doon sa Great Hall of People. Parang sa kabila ng table ay yung Chinese officials led by President Xi Jinping. And of course, kami naman dito sa kabila ng table. At may mga translations, siyempre, dahil hindi naman tayo magkapareho ng language. Ang mga natatandaan ko doon ay ilinabas ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung arbitral ruling. Gusto niyang ipaalam at ipadama at ipakita ulit kay President Xi Jinping. Siyempre ba, dahil si President Xi Jinping ay hindi naman sila sa China, ay hindi naman sila pumapayag sa resulta ng arbitral ruling, ay sinabi niya hindi namin kinikilala yan. Sabi naman ng ating Pangulo, marami sana kaming gustong sabihin sa inyo, including yung economic benefits, at yung fishing rights ng Pilipino dahil traditional fishing ground yung Scarborough. Yun ang mga gusto naming makamtan galing sa inyo. Nabanggit ng Pangulo na gusto niyang tignan mabuti kung ano ang kayang makuha pa ng Pilipinas tungkol sa energy o yung natural gas. And of course, yung pangingisda ng mga Pilipino sa buong West Philippine Sea. Kasi napaka-importante yun. Hanap buhay yun. Ang natatandaan kong sagot ng Pangulong Xi Jinping, kung ipagpupumilit ninyo yan, ay magkakaproblema tayo.
at nagkaroon ng discussion. Ang ending nun ay sinabi ng ating Pangulo na Mr. President, ilalagay ko ulit ito sa aking bulsa. Ngunit sa mga hinaharap pang mga taon ay babanggitin ko ito sa inyo ulit, itong aming mga karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang natatandaan kong nangyari noon. At napakaganda. Nagsimulang maging mas malamig ang o hindi na padalos-dalos o mainitan ang ating relasyon sa China dahil parang nabanggit na ng Pangulo yung kanyang gustong sabihin, nabanggit din ng Pangulong Xi Jinping yung gusto niyang sabihin tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang mga recollections ko dyan, Admar, MJ. Po. So, malinaw sir, na hindi niya ipinagpilitan, kasi nga, ang delegasyon ay nagpunta ng China, hindi niya pinagpilitan sa harap ng presidente ng China, inatras niya at nanatili po yung status quo o yung galangan sa pagitan ng dalawang lider ng Pilipinas, natin, ni former President Duterte, at ni Chinese President Xi Jinping. Ganun po yung nangyari, General. Tama. Kasi, ang nangyari kasi, nagkaroon ng build-up ang China sa primarily sa tatlong isla, sa Mischief Reef, sa Subi Reef, at saka sa Fiery Cross Reef, na kung saan nagkaroon ng 3-kilometer runways ang China dyan sa loob ng 2013 up to 2016. Noong sumampa na sa ang administration ng Pangulong Duterte, ay gawa na yung mga airstrip dyan na mahahaba at may mga military buildings na dyan. Ang ibig sabihin ng kung meron man silang usapan tungkol sa status quo ay huwag nang gumawa pa ng ibang struktura. Dahil ang alam ko kasi noon, pinag-uusapan natin yung Declaration of Conduct. Meron tayong Declaration of Conduct na dated 2012 pa. Pero non-binding yon. Kaya ang ating hinahabol ngayon sa panahon ng Pangulong Duterte ay yung Code of Conduct na magiging binding. Natapos ng lahat na tayo ang chairman ng ASEAN tungkol doon na ibigay sa ibang bansa na, ngunit hindi natapos yon. Dahil mahirap na usapin yon. Yung tungkol sa Code of Conduct. At alam ko, tinutuloy pa rin bilang isang pangunahing usapin kung nagmi-meeting ang ating mga pinuno tungkol sa West Philippine Sea or in general, the relations between China and the Philippines. Masasabi ko lang na ang foreign relations ay hindi, kung halimbawa pumasok ang isang Pangulo sa 6-year term, he is not entering into a vacuum. In other words, may mga nangyari na sa relasyon ng dalawang bansa na dapat ay natitake up na natin yan dahil pagkaalala ko, July pa lang, isa sa mga unang ginawa ng Pangulo ay kinonvene niya ang National Security Council. At ako naman yung bukod sa pagiging Director General ng Security Council, ay ako din naman ang chairman ng National Task Force on the West Philippine Sea. Kaya medyo tutok kami dito sa NSC tungkol dito sa West Philippine Sea dahil very fresh yung usaping yan. But we are, of course, aware and conscious na maski namang anong administrasyon o anong oras, ang namumuno o ang punong arkitekto, prime architect of the foreign policy is always the President. Whether that's Benigno Aquino III or Rodrigo Roa Duterte or
Ferdinand Marcos Jr., kung sino yung Pangulo. He is the architect of foreign policy. Opo, sir, para po sa kabatiran po ng ating mga manonood, maaari niyo po bang maibahagi sa amin, sir, yung dynamics sa mga teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea? I bet meron po kayong mga presentasyon na nais ibahagi po sa ating mga kababayan. Yan. Sige. Makikita nyo dyan sa... I hope na nasa inyo pa yung files natin tungkol sa mapa ng Pilipinas. Ano? Ito, halimbawa, nakikita natin sa screen ngayon, itong mapa ng Pilipinas. At pinapakita dyan yung sa kaliwa, yung exclusive economic zone. At yan ang 200 nautical miles from the shoreline. At meron namang Municipality of Kalayaan, which was proclaimed by President Ferdinand Marcos Sr. through Presidential Decree 1596 in 1978. In other words, mayroon tayong claim dyan. Ang China rin naman ay may claim dyan dahil ang tawag nila dyan sa lugar na yan ay king daw or parang isang probinsya. So sa mapang yan, makikita nyo ang mga boundaries natin. Meron din tayong mapa kung nasaan ang mga holdings natin or kung saan ang mga posisyon natin. Naipadala ko yan sa inyo. Pakisunod lang yung isang mapa. Ito, i-focus natin ito. Makikita natin dyan na mayroong parang ayan. Makikita natin na ang Pilipinas ay may 5 na posisyon. Ang China ay 7. Ang Vietnam ay 21. Ang Taiwan ay mayroong 1. Pero yan ang pinakamalaking isla dyan sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay may 5 at ang Brunei ay may 2. Itong octagonal, itong polygon na nandyan sa kaliwa ng Palawan, iyan ang Presidential Decree ng Kalayaan Island Group. Mayroong nakalagay na KIG. Yun namang exclusive economic zone ay may guhit. May guhit na parang pabaluktot na may markang EEZ. Makita nyo yan? Oo, Ngayon kita-kita. sa Vietnam pala, ay mayroong 11 isla na okupado niya. Nako po. Yung may 1 star. 11 na nasa loob ng ating EEZ. At yung China naman, okupado niya yung Mischief Reef. Yan ang isang linagyan. Yan sa may gitna. Linagyan ng 3-kilometer airstrip at mga buildings. Doon sa bandang taas, sa kaliwa, nandoon ang Subi Reef na katabi ng Pag-asa. Mga 20 miles ang pagitan ng dalawang yan. Yung Subi, ginawa ding 3-kilometer airstrip. Dito sa kanan, may nakamarka dyan na Fiery Cross. Yun yung pangatlong airstrip. So makikita nyo. Grabe naman, no? Mga bumabanat dyan, sabi nila. Kawawa naman si Cass Jarrett. Bobo kasi yun, eh. Hindi, yan. Alam mo, intindihin nyo na lang sila. Wala ko tayo magagawa dyan, eh. Basta ikaw, inutusan ka, eh. Pwede, alam mo, pag inutusan ka, kahit baluktot na, talagang sasabihin mo pa rin. Ako, nagtatanong lang, ha. Ako, halimbawa, ikaw, vlogger ka, Jay Guevara, di ba? O, mare, bibigyan ka ng, halimbawa lang naman. Di ko sinasabing ganito, ha. Pero halimbawa, 400,000 kada buwan. Yung totoo, magsabi ka ng totoo.
Mari, bibigyan kang 400,000, di ba? Kahit mali, iba-vlog mo yun. Hindi mo kikitain yun sa content eh. Tama, mali. Di ba? Di makakabili ka na ng desktop nun. Ilang desktop ang mabibili mo dun? 1 buwan lang. Naku, ayaw ko sa lahat inuutusan. Hindi, huwag kang mag-asawa. Yung atawa mo, hindi ka inuutusan maglaba? Oh, kayo, tanungin ko kayo. Kunwari, bibigyan kayo ng 400 kada buwan. Oh, sasabihin sa'yo, bigyan, ito, 400,000, oh. Kahit mali, ano mo. Kahit tae, kumain ka. Kahit yung dura ng iba, pulutin mo. Tas, tikman mo. Pambihira siguro kung 400,000. Sabi ni Jay Guevara, kung mukha akong pera, kaso sanay ako sa hirap eh. Di ko need dyan 400. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero marami kasi dyan, kumakain ng sarili nilang tae dahil sa halagang 400,000. Yung suka nga nila eh. Sige, kainin mo yung suka mo. Sandali. Wala eh. Anong wala? Wala ko suka. Di sumuka ka muna. Tapos kainin mo. 400,000. Sige na nga. Kagananin mo pa yun. Tikman mo pa talaga yun. Diba? Ganun talaga. Wala tayong magawa. Kaya intindihin nyo na lang. Wala tayong sinasabing si Kats Jarrett yun, ha? Sinasabi ko lang, syempre, normal lang yan, di ba? Wala tayong magawa dyan. Na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may 5 posisyon. Ang Brunei pa nga ay may 2 doon sa ating EEZ na sinasabi. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan, either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorial or sovereignty. So yan ang picture diyan sa kaliwa ng Palawan. Makikita natin diyan. Meron akong pictures ng ng China, yung malalaking airport nila diyan, yung Mischief Reef. Kung makikita niyo diyan, yung Mischief Reef, ang nasa kanan niya ay ang Ayungin Shoal. Nandiyan yung Sierra Madre. Sa makatuwid, importante sa China na makuha nila yung Ayungin Shoal. Dahil yun ang parang panangga natin bago sila makarating sa Palawan o sa Pilipinas. Pero nandyan na yan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ayan ang Panganiban Reef. Dati nakalubog yan na noong 1995 ay linagyan ng fisherman's shelter ng China. Pero noong kalagitnaan ng arbitral proceedings, ginawa ng China na isang built-up area yan. Tignan mo, haba-haba ng airstrip. Susunod dyan yung Subi Reef, yung katabi ng Pag-asa. Meron ding 3 kilometers na airstrip. Nandun sa katabi ng Pag-asa yan. At yung Fiery Cross ay ganyan din. May 3 kilometers na airstrip. So, yan ang sitwasyon dyan sa baba. Samora or Subi. Ganyan, no? Tingnan nyo yan, kung gaano kahaba yung airstrip nila. Grabe, no? Yan naman ang Kagitingan. 3 kilometers airstrip din yan. Yung Mischief Reef pala, to better appreciate how big it is, yung Mischief Reef ay 586 hectares. Halos doble ng laki ng Bonifacio Global City. Ganon kalaki yung reclamation nilang ginawa doon. Yan ay habang ginagawa yung arbitral ruling. So,
Pagkatapos ng arbitral ruling, nandyan na sila. Yan na ang naabutan ng Duterte administration. Kaya, kung ikaw ang Pangulo, since you are the principal architect of foreign policy, what do you do? Basta tandaan natin, siya ang ating Pangulo, kung ano ang desisyon niyang gagawin tungkol sa foreign policy natin or foreign relations, yun ang ating susundan. Kung ano yung desisyon ng Pangulong Duterte noon, if it was to ease up the tension, then yun ang ating... Yun ang... Alam mo kung bakit maganda ito? Piniplay natin to para maintindihan nyo, ha? Yung konteksto. Why the PRRD agreed with the status quo o yung as is where is. Napaka-importante nito eh. Bakit to? Natagpuan niya na ho, etong mga island na to, na sinasabi nga ni Esperon, na ano ho, malalawak na. Ibig sabihin, ayos na. Ilang kilometro, ang sarap magbutor dyan, 3 kilometro, lilipad ka ng 200, 300 dyan, no? Ganun na. Ibig sabihin, dinatnan ni Pangulong Duterte, may advantage na ang China. Nakapag-build na sila ng lugar dyan. Airport, nakapag-build na sila. Tandaan ninyo ha, pag upo ni Pangulong Duterte, buo na yung mga yan. Kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo? Tandaan ninyo, yung mga island na yan ay disputed. Ibig sabihin, pinag-aawayan natin, may claim nga eh, di ba? Pinakita dito yung claim. Ibig sabihin, marami na palang inoccupy ang China even before him. So, what's the best thing to do? The best thing to do is kausapin mo China, sandali, status quo tayo. Oh, which is, yun dapat ang usapan kasi yun ang usapan nung panahon ni Pinoy. Ibig sabihin, wala muna magbi-build. Sandali, stop lang, stop. Stop. Wala muna, tigil muna yan. Pero ganito eh, instead na maganda ang dating nun kasi tumigil ang China sa pag-build. Tandaan nyo, nauna sila ha, nag-build sila. Kesa na naggandahan, sana tayo mga Pilipino, doon sa usapan na yon, binaligtad ngayon ng administrasyon na to. Ah, ganun pala. So para na rin nating ibinigay yung Sierra Madre na lumubog. Kasi nga, ay pumayag tayo na wag mag-build ng construction dyan o mag-work dyan. Naintindihan nyo? Yung konsepto? Bakit ang tingin ninyo doon sa usapang wag mag-build ay negative? Eh dapat nga positive yon. Bakit kanyo? Sila kasi nakapwesto na. Sila meron ng lugar doon. Pinigilan nga ni Pangulong Duterte at sinabi niya, sandali, wala muna mag-build. Stop muna tayong lahat. Relax lang. Mag-usap muna tayo. Dapat sana ikatuwa natin yun kasi tandaan ninyo, hindi kasi ine-emphasize yan. Hindi ine-emphasize yan na, oy, pinatigil ni Pangulong Duterte ang pagbibuild ng China dyan. Instead, yung kabilang kanto ang tiningnan. Ano yun? Pinatigil tayo ng China na ayusin yung barko. Nagegets nyo? Nakukuha ninyo? Na sana dapat maganda. Pero ang dating parang hindi pa maganda. Para bang pinabayaan pa natin. Tama, mali? Binaligtad, ika nga. Ganun ang usapan eh, binaligtad. Nangyari. Kung may desisyon naman ng Pangulong Marcos Jr. ngayon na isama ang Japan at US at iba pang bansa para awatin ng China, yan ang kanyang laro. Dahil siya na nga ang architect of foreign policy and foreign relations. Mhm. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan.
Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa siyam na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng konti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Alalahanin natin na may naging problema tayo sa Mindanao, yung secessionist narrative. At saka itong buhay pa rin na CPP-NPA na gustong pataubin ang gobyerno. Diyan ang pinaggastusan natin ng ating mga pondo sa defense. Kaya ngayon na medyo nakakaangat na tayo dahil ang ating brother Muslims ay mayroon na tayong inaalagaan na Bangsamoro Autonomous Region. At itong CPP-NPA naman ay out of their 81 guerrilla fronts, kukunti na lang ang natitira. So, maaari na siguro tayong maglagay ng mas marami pang pondo para sa depensa natin. Dahil alam mo ba, MJ, Admar, Yes, sir. na ang ating defense spending ay almost 1% only of our GDP. Samantalang ang China ay gumagastos ng 4%. At ang US naman ay napakalaki. So, tingnan natin. We must learn how to allocate resources for the short term and the long term para madepensahan natin itong ating mga teritoryo. Hindi yung pabigla-bigla tayo dyan. Mamaya, napasubo tayo. Sa halip na makabangon tayo sa COVID at dahil nahuhuli na tayo sa development, ay aatras pa rin tayo. Kaya pag-isipan nating mabuti ito. Sa akin lang, napakahirap talaga ang mapunta sa giyera. Mahirap din ang mawalan ng teritoryo. Alam kong ang buong Armed Forces of the Philippines, ang ating PNP, ang ating Coast Guard and other security forces will be just so willing to defend our Philippines, territorial integrity, as well as our solidarity, ating government. But we must see to it that we have the resources if we decide, if indeed we decide to engage militarily those that we perceive to be working against our national interest. May timing lahat yan. At ako'y nagagalak, I'm very happy na mababawasan na ang expense natin tungkol sa CPP, NPA, NDF. At yung mga pondong ginugugol natin sa autonomous. So sa madaling salita po sinasabi ho ni Esperon ho dito, pagandaan natin. Hindi ho, perfect timing ho. Ang dami pa ho nating dapat paggastusan. Lumalaban pa ho tayo sa insurgents. So, gastos pa nga ho yan. Hindi pa nga ho natin na totaling na-eradicate yan sa Pilipinas. Tayo gusto na naman mag-create ng hindi magandang senaryo. Sasabihin na naman ng iba, hindi naman tayo nagkikreate, China naman. Oo nga, China naman. Maging ano naman tayo? Maging makatotohanan naman tayo. Kaya ba natin? Kung hindi natin kaya, bakit hindi natin muna bula-bulahin sila? Ganun lang naman kasimple, ganun naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Binola-bola muna natin ng China para mahanda muna natin yung ating army. Kasi tandaan ninyo, yung iba nakakapalag, ibang mga malilit na bansa nakakapalag sa China kasi nga ganda ng kanilang panlaban. Sa atin wala pa nga tayo eh. Paltik meron. Oh, 'di ba? Tapos gusto na maging ano tayo maging makatotohanan tayo sana. Huwag naman tayo yung atapang atao.
alaban. Para tayong ganun eh. Yung, sige, lusob tayo ng lusob. Bahala na si Batman. Hindi ganun. Alam natin hindi kakayanin. So, dapat, kausapin natin. Oh, di ba? Kausapin muna natin. Oh, sandali, ano bang magandang usapan para maganda ito na hindi namin mapapabayaan yung aming barko. Pero anong magandang usapan? Di ba? O, sabi nga ni Ian Nabi, those who wish to fight must first count the cost. Kurak. Hindi, alam nyo, naaawa ako eh. Naaawa ako dun sa mga kasundaluhan natin. Ang matatapang talaga, itong mga politiko. Sinisisi si Pangulong Duterte. Akala mo, mga matatapang na tao, tapos pagka nagkagera, hindi naman silang ang mangunguna doon kung hindi yung mga sundalo nating kulang sa armas. Di ba ho? Lulusob, kulang sa armas. Anong klaseng buhay to? O, sa social media lang matapang ang Pinoy. Ay, correct. ROTC nga lang eh. Ayaw pa nila eh. Di ba ho? Mag-reservice nga lang, ayaw. O sige nga, kung talagang matatapang tayo. Ako, eto kung matapang talaga tayo, sige nga ho, ipilit nyo nga sa mga ating kongresista at mga senador na i-require ang 18 pataas hanggang 45 years old na maging reservist. Sandali, bakit 45? Kasi 48 na ako eh. Parang hindi tayo kasali, di ba? Sila lang, bakit tayo kikisali? Kayo naman yung matapang eh. Hindi, di ba o kung talaga matapang tayo, pilitin nyo yung mga congressman natin. Sabihin natin sa kanila, shh, magpasa kayo ng batas na i-require mula 18 hanggang 45 years old. Required mag-training ng 1 taon. Ipupusta ko sa inyo. Sasabihin ng iba, anti-poor yan.